no? Big fish. Kag ang katumanan sina nagasiling dire mga kauturan sa bag-o nga kasugtanan bisan pa nga aton Ginoong Hesukristo nagpamulong nanungod sang iya nga kamatayon sa ikatlok adlaw pagabanhawon siya. Amo ning siling ni St. Paul sa sulat niya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 4 mga kauturan, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the scriptures. Suno sa kasulatan, kag din basa man naton nga ang Jonah kasulatan ina sa Old Testament mga kauturan. Kaya ang nagpamatuod nga ining aton Ginoo nga nabanhaw sa ikatlong adlaw, amo si St. Paul nga nagapamatuod sini mga kauturan nga nagasiling that he was raised on the third day in accordance with the scriptures. But sing ganon, wala na sang iban, wala na sang liwan mga kauturan nga ang isa nga nabanhaw nga ginatumod sang balaan nga kasulatan amo ang aton Ginoong Hesukristo. Ano bala ining resurrection mga kauturan? What is a resurrection? The statement on the third day, he rose from the dead. Part ina siya sang articles of the creed, no? Kang may 12 ka artikulo, kag ikalima ini siya mga kauturan. On the third day, he rose from the dead. Amoy na ang ginaprofess naton, kag ginatuuhan nga ang aton Ginoong Hesukristo na banhaw mga kauturan. Kag subo nga siya nag-agi sa kamatayon. Amo gani nga ang Paschal Mystery, Passion, Death, and Resurrection. Okay? Naga-proceed ina siya, no? Wala siya nag-untat nga ang kaluwasan sang tawo dito lang sa ibabaw sang cross. Kinahanglanon, kag kinahanglan gid nga mabanhaw siya mga kauturan. Kag sa kada Domingo, no, subong nga Domingo, kung magsimba kita, nagapahayag kita ng sa aton sini nga pagtuo, we believe in the resurrection of the body. Kung ang fifth article sang creed mga kauturan, nagasiling nabanhaw siya sa ikatlo ka adlaw, subong nga kita man pagabanhawon. We believe in the resurrection of the body. Kaginang believe mga kauturan or belief sang una pa ina nga panahon. Kag ina nga panahon pa sang aton Ginoong Hesukristo kag sa mga apostoles, amo nang ginatawag nga apostolic period mga kauturan, sang panahon pa sa mga apostoles. Amo man ini ginasiling sang Catechism of the Catholic Church paragraph 638 nagasiling, we bring you the good news that what God promised to the fathers sa mga katigulangan, this day He has fulfilled to us their children by raising Jesus. Nga ang aton Ginoo na banhaw, kag sa iya nga pagkabanhaw na fulfill ang kasulatan mga kauturan. Ginfulfilled sa aton Ginoong Hesukristo ang mga tagna. The resurrection of Jesus is the crowning truth of our faith in Christ. Anong korona sang aton sini nga pagtuo? Korona sang kamatuoran sang aton nga ginatuuhan amo ang pagkabanhaw. Subong nga ang pagtuo, kung wala mabanhaw ang aton Ginoo, wala ina sang pulos mga kauturan. That's why nga ang kaluwasan naton wala lang nasandig nga sa event sang kamatay sang aton Ginoong Hesukristo sa krus, kay pagsiling niya natapos na, gintugyan pa niya ang iya sining espiritu mga kauturan sa amay. Kag kinahanglanon pa nga mabanhaw siya sa ikatlo ka adlaw. Ginasiling diri sang Catechism of the Catholic Church, a faith believed and lived, gintuuhan kag ginpangabuhi na as the central truth. Ang truth bala nagsugod lang sang panahon karon? Hindi, dugay na nagsugod. Kay amoy ni ang crowning or crown of truth sa aton nga ginatuuhan. Okay? Central truth by the first Christian community. Sang una pa nga mga Kristiyano, nagatuo na sila nga nabanhaw ang aton Ginoong Hesukristo
kag gindawat naton mga kauturan paano handed on as fundamental by tradition. Very important na sa aton nga pagtuo ang tradisyon. Amo gani nga ang mga utod naton nga hindi Katoliko ginasikwa ina kay wala sila. Ang mga butang nga ara sa aton nga nagakonek sa mga apostoles gina-deny kay nga aman wala sila, no? Amo ina ang kamatuoran nga ining ginatuuhan naton nga pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo fundamental. Because gintuuhan na kag ginpangabuhi na sadto pa man nga panahon mga kauturan, established by the documents of the New Testament. Dinuna, nabanhaw ang atong Ginoo o kun ang New Testament. Nabanhaw una ang Ginoo. Kagdayon ang mga apostoles human sang Pentecost nagsulat sila, nagwali sila, naglakat sila sa bugos nga kalibutan mga kauturan kag tugtog subong ginawali sa gyapon sang mga gintutunan sang mga apostoles nga amo ang simbahan, ang mga obispo kag mga kaparian kag mga laiko katulad sa imo, and preach us as an essential part. Magsiling essential, kinahanglanon, importante, essential part of the Paschal mystery along with the cross. Hindi mo siya mabulag sa cross mga kauturan. Christ is risen from the dead. Nga na-rise siya, nga nabanaw siya, kaya napatay siya mo. Dito sa napatay, sa cross. Dying, He conquered death. Paano niya i-conquered ang death mga kauturan kung siya mismo wala nag-agom sang kamatayon, kag wala siya mabanhaw? Ikatlo, to the dead, He has given life. Amo ini ang kamatayon sang Dios. No? Ang kamatayon sang Dios nagadala sang kabuhi. Pero ang kamatayon nga ginintroduce ni Satanas sa tawo nagadala sang kamatayon kag everlasting damnation mga kauturan. Kag amo ini ang pulos sa aton sini nga pagtuo. Ang pagtuo kay Kristo kag ang pagtuo na hanungod sang incarnation kag sang iya sini nga pagkabanhaw mga kauturan. Nagatuo ka nga nabanhaw siya pero wala ka nagatuo nga nag-incarnate siya. Kay wala ka nagatuo nga si Kristo Dios mga kauturan. Okay? Kay ang imo nga pag-intindi nagsugod lang ang kabuhi sa aton Ginoo sa taguang kan ni Santa Maria. Pero take note nga nag-incarnate siya mga kauturan. Kag nag-agom siya sang pag-antos, kag napatay, kag nabanhaw mga kauturan. Amo ini ang ekspresyon sang tumuluo sadto pa man patay ang Dios. Paano mapatay ang Dios kay Dios siya? Pero ang kamatayon sang Dios mga kauturan hindi kamatayon nimo. Hindi kamatayon ni Adan kag ni Eva, kundi kamatayon ni Kristo nga nagadala sang kabuhi nga wala sing katapusan. Dios lang na iyang makahimo. Nga sa iya kamatayon sa cross nahimo pa niya nga mag-sprout out or magtubod ang tuburan sang kabuhi mga kauturan paagi siya nga dugo, no? Sa pagpaagay sang iya nga dugo. Amoy na kaimportante nga masayran naton bilang mga Katoliko kung ano kaimportante ang ginatuuhan naton nga resurrection. Wala pa kita nagdangat sa pagka-Dios sa aton Ginoong Hesukristo o kung divinity of Christ nga angot sa resurrection. Kag ginaabi-abi na kon mga kauturan kag ginapakilala sa inyo sang may pagpaubos ang kaupod namon sa Catholic Faith Defenders, 37 years nga baptist mga kauturan, pastor, pero Katoliko siya sang una, aton ini siya. Pero kay kumo na haylo siya sadto pa man, bangod sang kahuyang sang iya pagtuong Katoliko, nadala siya kag nagpangabuhi bilang pastor sa sulod sang 37 years. Pero kaangay man sang empty tomb, kaangay man sang pagkabanhaw sang atong Ginoong Hesukristo, nasanagan siya sang kamatuoran nga nagaiwag gikan kay Kristo, ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Gina-welcome naton kag ginaabi-abi mga kauturan ang utod naton nga Katoliko, miyembro sang Catholic Faith Defenders of the Diocese of Bacolod, si Brother Alfredo Calixtro. Good morning, Brother Al. Hello, magandang umaga. Bro Paul, isang kagalakan na tayo ay maging bahagi ng ating programa sa
araw na ito ng linggo ng pagmuling pagkabuhay. Alam mo mga kaibigan, tama si Bro Paul, no? For 37 years na tayo naglingkod sa Panginoon at ang ating pinakapundasyon ay ang pagiging Baptist. Pero salamat sa Panginoon dahil etong Resurrection Sunday, mahalaga to para sa akin. Napakatagal na panahon ako po ay nawala sa simbahan Katoliko. At nagkaroon ng opportunity last year na maging bahagi po nito. At isang kagalakan, pwede ko sabihin sa mga oras na ito na nagkaroon ng muling pagkabuhay si Al Calixto dahil po sa oportunidad na binigay ng Lord sa akin na muling maging kabahagi. Mga kapatid, kung babalikan nyo ng konting kasaysayan ni Al, I was baptized way back December 25, 1970. Ako po isinilang December 3, 1970. 54 na ho ako ngayon. Lately ko lang ho nalaman yan. Ako pala ay nabinyagan sa Katoliko. At sabay ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. At sabi ko, Lord, salamat ho sa opportunity. At yung nagawa ho natin na public declaration last year sa mismong kaarawan natin, December 3, last year, ay pwede kong masabi na isang muling panibagong buhay para kay Bro Al. Nabalik tayo doon sa evidence of resurrection. Ang una ho dyan yung empty tomb. Wala silang makita. Wala ho. Matthew 28 verse 6, ang sabi ho ron ng anghele, He is not here, for He is rise. At sabi pa, come see the place where the Lord lay. Yan po yung unang ebidensya, mga kapatid. Kaya ho tayo ay bilang Katoliko, naniniwala tayo. Yan ang isa sa pinaka mahalaga po na ebidensya na talagang muling nabuhay ang ating Panginoon because of an empty tomb. Luke 24 verse 10, sabi po ron, and they entered in and found not the body of the Lord Jesus. Na ano sasabihin mo kapag nakita nila doon yung katawan ng Panginoon Diyos? Di, yung sineselebrate pala ng mga Katoliko, fake news. Pero hindi Wala silang makitang katawan na literal na ating Panginoon noong mga pagkakataong yon. Ang sabi po sa Catholic, sa Catechism of the Catholic Church, sa paragraph 640, why do you seek the living among the dead? He is not here but has risen. Mga kapatid, ito po yung encounter na itong Easter events na ito is yung empty tomb. Ito po isang direktang patunay na talaga may nangyaring resurrection na muling pagkabuhay. Na the absence of Christ's body from the tomb could be explained otherwise. Mga kapatid, meron pa ba tayong pwedeng gawing invento rito maliban dito sa an empty tomb? Mga kapatid, yan ho yung unang nangyari, mga kapatid. Wala doon ang katawan, ang bangkay ng ating Panginoong Yesus. Na meron po sinabi sa St. Ignatius, meron siyang pananaw patungkol dito sa resurrection. Si St. Ignatius ng Antioch ay isa sa mga disipulo o naging disipulo ni St. John the Apostle. Sabi niya, and I quote, for I know that after his resurrection, he was still possessed of flesh. And I believe that he is so now. When, for instance, he came to those who were with Peter, he said to them, lay hold, handle me, and see that I am not an incorporeal spirit. And immediately they touched him and believed, being convinced both by his flesh and spirit. Now for this cause, they despised even death, and were found to be above death. Mga kapatid, si St. Ignatius ay naibahagi sa kanya ni St. John the Apostle ang katotohanan ng ating Panginoong Yesus ay muling nabuhay. Bro Paul? Dira makita nato no. Thank you so much, Brother Al. Diri makita naton sa ginbasa ni Brother Al sa aton sa Catechism of the Catholic Church paragraph 640, may praise dira nga nagasiling the disciple whom Jesus loved, that is John, Brother Al. Yes. Sa ginhambal mo kagina nga may connection sa kay Saint Ignatius.
Anong ambal ni Saint John, mga kauturan, whom Jesus loved, affirmed that when he entered the empty tomb and discovered the linen cloth laying there, nakita niya nga nabalulon, no, kung sa aton pangailigay nun, na plastar maayo ang linen, no, butsing ganon nga may buhi sa sulod sang tomb. Kag dayon gin plastar sang insakto, no, ang linen. Kag makita diri naton nga buhi ang aton Ginoo. Kay kung gingkawat ini mga kauturan, iplastar mo pa. Kung may hangir to, pwede mo pa bala piuron, dali lang kawaton taning lawas sang Ginoo sang mga Kristiyano. Pero iplastar tanay mayo, piuron tanay, plansahon tanay amuna, hindi na amo, no? Hindi pwede. Kung gingkawat mga kauturan, lawas kag dala ang linen. Kawaton mo na lang gid, kwaon mo pa to imoya kag ang oras, no? Butsing ganon nga hindi katarungan nga hambalon nga gingkawat ang lawas ang atong Ginoong Hesukristo kag hambalon nga nabanhaw siya, no? Hindi, kundi may buhi mga kauturan nga nagplastar sang linen. Kag sa ginsiling ni Brother Al sa Matthew 28:6, dira nakitaan nga he is not here. Sino nagambal? Ang angel, mga kauturan. Sila ang mga saksi, una pa sa mga babaye, mga kauturan, kag sa mga disciples or apostles sa aton Ginoong Hesukristo. Ang sugpon diri, Brother Al, he saw and believed. Nakitaan niya, kag gintuuhan niya. Gani, sa ginbasa mo, sa ginsulat ni Saint Ignatius of Antioch, mga kauturan, dira sa Epistle of Ignatius to the Smyrnians, chapter 11, chapter 111, ginasiling dira nga nangin saksi, no, ang mga apostoles, ang mga gintutunan sang pagkabanhaw sang aton Ginoong Hesukristo. Okay? Kag amo ini ang ikaduha nga pamatuod, Brother Al, no? Luwas ang empty tomb nga kung sa diin saksi ang mga anghel. Duha ka anghel nang lawag mo sa gospel subong, kag may nakitaan pa nga naligid na ang bato, kag dayon na plastar ang linen, kag nakitaan ni Saint John mismo nga wala unod. Okay, kag na-encounter niya sa uli ang aton Ginoong Hesukristo. Pero sa ikaduha naton nga evidence, amo ang testimony sang mga witnesses. Ining testimony sang angels, mga kauturan, hindi ni sila angel of death or demons, kundi angheles sang Dios nga amo ang mga mensahero. Magsiling kita nga mensahero sang Dios, wala sila ginsugo sang Dios kag magmensahe sang binutig, kundi kun ano lang ang kamatuoran kag kun ano lang ang gindala nga mensahe nila gikan sa Dios nga dapat ihambal kag ipabalo sa mga tawo. Anong news dira? Nga nabanhaw ang aton Ginoo. Ginasiling sa Luke chapter 24 verse 5 to 7, why seek ye the living among the dead? Nga ginapangita nyo ang buhi sa lugar sang mga patay. Buot sing ganon, nga bisan pa napatay ang atong Ginoong Hesukristo, nabuhi siya, mga kauturan. He is not here. Ang presence sang napatay nga lawas, wala na. But, He is risen. Nabanhaw siya. Sino nagambal? Ang anghel, mga kauturan. Ang anghel sang Dios nga wala nagabutig. Ang anghel sang Dios nga ginsubmit ang ilang nga will eternally sa Dios nga nagaalagad sang himpit. Remember how, ano ba niya? Remember, dumduman ninyo. Butsing ganon, saksi man siya sang nagapamulong ang aton Ginoo. Remember how He spake unto you when He was yet in Galilee. Saksi ang anghel, mga kauturan. Kagining mga anghel sang Dios, hindi lang duwa ang nakakita, kundi ang angheles sang langit nangin saksi man sang nahitabo sang pagtubos ni Kristo sa aton dito sa ibabaw sang cross kag sang iya sini nga pagkabanhaw, saying,
the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and the third day raised again. Nakahibalo nga daan ining anghel nga nagbalita sang pamulong sang aton Ginoong Hesukristo sadto pa man. Buot sing ganon, Brother Al, nga ining ginatuuhan sang Santa Iglesia Katolika hindi lang naghalin sa tawo nga nagsugid ang mga apostoles, kundi nagikan gid sa Dios nga ining kamatuoran sang pagkabanhaw ginpadala niya ang iya sini nga mga anghel. Nangin saksi ang mga anghel kag bisan pa mismo ang amay ni Kristo nga nagpadala sang mga anghel sa pagbalita sa mga tawo nga nabanhaw ang aton Ginoong Hesukristo. Ang amay mismo nangin saksi, ang Dios nangin saksi sang pagkabanhaw sang iya bugtong nga anak gikan sa minatay pakadto sa kabuhi. Mga kauturan, sa ikatlong ebidensya, Brother Al, Sa pangatlo ho ay, una sabi natin, yung an empty tomb, wala ho sila nakita doon sa libingan. Pangalawa, yung patotoo ng mga anghel. Pangatlo ho, may mga tao po na nakausap ang ating Panginoon after the resurrection. Ba medyo ano yan? No. May nakausap ang ating Panginoon. At merong account ho sa Gospel sa Matthew 28, 5-17, sa Mark 16, 5-13, Luke chapter 24, mga talatang 4 hanggang 42, at sa John chapter 20, verse 19-29. Ito mga passages na ito, mga kapatid, ay maari nating mabasa na merong 4 na mga nakakilala sa Panginoon Diyos, mga disipulo, si Peter, si Mary, si Cleopas, saka si Tomas. At maya-maya ng konti, bigyan kong i-highlights ko ng konti itong si Tomas, Bro Paul. Okay. Ang point lang natin dito, may mga tao na nakausap ang ating Panginoon. Ba matindi hong ano yan, ebidensya. Hindi lang an empty tomb, pangalawa, ang patotoo ng mga anghel, kundi may mga nakausap. Personal. Mga kapatid. Now, sa Catechism of the Catholic Church, sa paragraph 641, makita natin dyan si Mary Magdalene and the Holy Women. Nagpunta sila doon para i-anoint ang katawan ng ating Panginoon. At alam naman po natin yung kwento niyan sa salita rin ng Panginoon Diyos. Para lumalabas na itong mga kababaihan na itong ang unang nakatanggap nung mensahe, at eto naman pagkatapos matanggap ni Mary ay ikinuwento niya kay Simon Peter. At si Simon Peter papunta naman dun sa the rest na mga kasamahan niya na mga alagad. At alam natin na si Peter, naniniwala tayo na siya ang kauna-unahang pope sa konteksto ng ating tayo bilang mga Katoliko, at nasa balikat ni Pedro ang katotohanan na ito, na kinakailangan niyang maangkin ito, kinakailangang marinig niya ang patungkol sa muling pagkabuhay na ibinahagi sa kanya ni Mary Magdalene. Mga kapatid, as sabi sa Luke chapter 24 verse 34, the Lord has risen indeed and has appeared to Simon. Importante yun, mga kapatid. Kung merong mang mensaheng dapat malaman si Simon Peter na siyang kauna-unahang papa ng Catholic Church, ay yung mensahe ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Napuntahan natin saglit si Tomas. Okay. Meron dito sa chapter 20 ng John, verse 19. May makikita po tayo dyan na absent kasi ito si Tomas nung nagpakita ang Panginoon Diyos. Ito yung problema kapag wala tayo doon sa importanteng eksena. Nagpakita si Jesus, wala si Tomas. Ang sabi niya, di ako maniwala. Kwentong barbero lang kayo kung i-contextualize natin. Malibang maisuksoko yung aking daliri doon sa tagiliran ng ating Panginoon Diyos, hindi ako maniniwala. Ngayon, nagpakita ang Panginoon Diyos sa kanya. Ano sabi niya? Diyos ko. Panginoon ko at Diyos ko. Sabi ho na ibang grupo, nabigla lang daw si Tomas. Paano mabibigla si Tomas? Na-expect niya nga na makita si Jesus Christ.
kalokohan nung sabihin natin na nabigla lang daw itong si Tomas nung masaksihan niya. Yung ebidensya na gusto niyang makita. Nagpakita si Jesus literal. Nakita niya yung form ni Jesus. At yung kanyang sinabi na kailangan maisuksok itong akin daliri sa giliran niya at saka ako maniniwala. At nangyari nga ho yun. Alam ni Jesus yung sinabi niya nung wala na siya doon. Siyempre, bilang si Kristo, bilang Diyos, gapati kita na si Jesus ay divine person. Hindi po siya basta tao lang. Siya po ay tunay na Diyos at tunay na tao. Sabi sa kanya, tingnan mo mga kamay ko, hipuin mo. Pati rin ang aking tagiliran. Ang sabi ng Lord sa kanya, huwag ka na magduda. Huwag ka nang magduda. Maniwala ka na. At ang sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Mga kapatid, si Tomas mismo nagsasabi na itong si Kristo ay Diyos. Mga kapatid, nauna pa pwede natin sabihin dito sa bagay na ito. Ayon po kay Saint Polycarp, ito po ay contemporary ni Saint Ignatius patungkol sa muli pagkabuhay. Sabi niya, for everyone who does not confess that Jesus Christ has come in the flesh, ang sino man daw ho, ang hindi ho naniniwala na si Jesucristo ay naparito o nagkatawang tao, ang sabi ni Saint Polycarp, ay mga antikristo. And whoever does not acknowledge the testimony of the cross is of the devil. Mabigat yan. Ang sino mang hindi naniniwala na si Kristo ay nagkatawang tao ay antikristo or laban kay Kristo. At ang sino mang hindi kumikilala sa patotoo ng krus ay sa diablo. Mabigat po yan. And whoever twists the sayings of the Lord to suit his own sinful desires and claims that is neither resurrection nor judgment, well, that person is the firstborn of Satan. Mabigat po ito. Mabigat ito. Antichrist is of the devil at siya ho ay firstborn of Satan. Ang hindi ho paniniwala dito sa muling pagkabuhay na ating Panginoong Jesucristo. Ayan po yung makikita sa letter to the Philippians sa chapter 7 verse 1. Brother Paul? Ining si Saint Polycarp, thank you so much, Brother Al. Si Saint Polycarp, gintutunan ni Saint John the Evangelist. Sa ginsiling mo nga kontemporaryo sila ni Saint Ignatius. Buot sing ganun, Brother Al, nga ining ginpahayag sa sulat ni Saint Polycarp sa mga taga Filipos, amo ini ang pagtulunan nga nabatian niya man kay Saint John. Ti ano ni kabugat mga kauturan pagkatapos hindi kay moya magpati. Amo ini ang pamatuod nga ang ginatuuhan naton nga mga Katoliko from the time of the apostles to the time sang mga early church fathers, siguro kita sa kung ano ang aton nga ginatuuhan kay gindawat lamang nila ang pagtulunan nga ginpaalinton sa ila. Wala sang pagtulunan nga ila, kundi ginbugay sang Dios sa mga apostoles ang Espiritu Santo nga amo ang magahugpong sang isa lang kapagtulunan, sang isa lang kadoktrina, mga kauturan, subo nga may isa ka Ginoo kag may isa ka Espiritu, no? Dire gina-unite kita, no? Nga bisan pa naglipas man ang panahon, sining pagsaulog naton sang pagkabanhaw sang aton Ginoong Jesucristo, wala kita nagsala sa pagsilibrar sini kay sadto pa man ginhatagan na sang kabilinggan. They believe and live, gin pangabuhi, gin tuuhan. Hindi pwede nga tuuhan mo lang kag hindi mo pagibutang sa buhat, kay ina nga pagtuo patay. Okay? Naluwas kita by grace alone. Wala kita naluwas by faith alone. Okay, tandaan tagid na lain ang ginasiling sang iban nga naluwas na siya kung ang pag-aistoryahan ang salvation nga different man sa ginatawag naton nga redemption. Tinaga-confuse na sila, no? Ano ang redemption kag ano ang salvation? Ang redemption past na, tapos na.
Ginlift na kita ni Kristo sa dignidad bilang mga gintuga sa imahin kagkaangay. May kabuhi na kita nga wala sing katapusan. Makasulod na kita sa ginarian sang Dios dito sa langit. Makaangko na kita sang mahimayaon nga lawas or glorified body nga subong nga sa kay Kristo. Amoy ni ang bunga, mga kauturan, sang pagpakamatay sang atong Ginoong Kristo. Nga lain man ang personal sin mo. Okay? When we talk about the original sin sang time ni Adam kag ni Eve. Pero kung magsiling kaya nga nang luwas ka na, pagbatonon mo nga personal nga Ginoo kag manluluwas si Kristo sa imo pagpangawat sang manok, hindi na siya nagpalansang dito sa krus tungod sina. Personal mo ina niya nga dapat mo atubangon kag bayaran kung wala mo man din bayaran kag ginihaw mo lang, no? Hindi ka magsiling nga ay ginbaton ko na nga personal, kinanglan mo ginaya maginulsol. Kinanglan mo gid sang expiation, mga kauturan. Kung may balayran, bayring, no? Amoy na yang kaluwasan. Ang kaluwasan continuous, may past, present kag future. Kung ang past ang pagaistoryan tapos ng redemption, mga kauturan. Amo gani nga kita nga mga Katoliko, abi magpamati kamo maayo sa aton sini nga mga pinalangga nga kaparian. Magsimba kita, magpamati sa humiliya, hindi magtulog, no? Kay base sa aton nga pagtulog-tulog, dason nga adlaw, lain na ang imo relihiyon. Okay? Ibalik kita mga kauturan, sa ginsiling mo, John chapter 20, verse 28 na, Brother Al, nga my Lord and my God, una, si Saint Thomas, pagkabanhaw ni Ginoong Kristo, si Saint Thomas, hindi daranon. Okay? Hindi saya daranon, nga ang daranon, kung agyan mo kag magsinggit ka, gulpi lang siya masinggit man. Gulpi man siya maglawag sa mga butang nga wala man niya ginapinsar. Pero direya gingulo pag ganin niyang iya kamot. Sagi sa mga lansang kag sa kilid sang buno. Kag dayon anong siling niya? Ginoo ko kag Dios ko. Kung makibot gid man si Tomas, mga kauturan, sang nagsulod si Kristo nga sarado ang pertahan kag ang bintana, dra guro makibot kita. Basing iban siguro masiling pa, ay kabayo, no? Pero sa iyang senaryo, nagulo mo na, nastorya mo na. Pagkatapos makibot, kapag ang pagkakibot niya, makonclude pa sila, Brother Al, nga sala. Ang sala ang statement, Ginoo ko, kag Diyos ko, kita mo, nakibot nga, sala pa ang ginambal, kuno, nga Diyos si Kristo. Abi, paminsaran nyo inamayo, mga kauturan, sang san-o lang nagtuhaw ang pagtulunan nga si Kristo, hindi Diyos. Sige, be? Research. Inabala sang panahon pa sang mga apostoles kag kun may yara na base membro nila, Brother Al, no? Galing hindi, no? Makita nato ng timeline, no? Ang aton sininga punto, baguhon ta kag makupod kita sa pagkabanhaw. Kita nga mga Katoliko nga nagapatulog-tulog, kita nga mga Katoliko nga nagapaluya-luya, ang mga pos lang mahaylo, abi upod ka mo sa pagkabanhaw, banhawa ninyo ang inyo kaugalingon sa bag-o nga kabuhi kay Kristo, no? Kag magpabakod sa aton sini nga pagtuong Katoliko, kay once maghaylo ikaw sa laing nga reliyon, guba gid ang inyo pamilya. Okay? Nagaguba na sa hugpunganay sa relasyon, guba pa ang pamilya, mga kauturan. Ikaapat, Jesus ate and drank. Okay? Kag ano pa, Brother Al? Okay, yun nga, ang ating Panginoon Diyos ay kumain siya at uminom at ipinakita niya yung kanyang mga sugat sa kanyang mga kaibigan pagkatapos po ng resurrection. Now, let's review. Okay. Ano yung mga evidence na talagang merong resurrection? Number one is an empty tomb, di ba? Okay. Pangalawa, nakita natin yung testimony ng mga angels. Pangatlo, nakita natin na may mga nakausap ang ating Panginoon. Si Peter, si Mary, si Cleopas, saka si Tomas. At ikaapat na ebidensya ay kumain si Jesus. Literal, kumain siya at siya'y uminom. Mga kapatid, gusto kong bigyan pansin dito sa John chapter 21 ho. Ito kasi yung account niyan na ang sabi ng Lord sa kanila, wala ba kayo nahuling isda? Dalihin nyo bandaron. Sa madaling salita, sumunod sila sa Panginoon at nakahuli po sila ng 100 mahigit na isda. Nagtataka sila, pagpunta nila doon sa pangpang, nakaredy na. May ano na.
Baga. May baga na ron, naka-ready na. Para ba sabi ni Ron, tara, kain tayo. Mga kapatid, hindi natin pwedeng i-deny katotohanan na to, na talagang nabuhay na magmuli ang ating Panginoong Jesucristo. Ebidensya na ebidensya. Ebidensya, ika-4, Jesus ate and drank. Pinakita niya kanyang mga sugat at sa kanyang mga kaibigan after the resurrection. Ang tanong dito, na-notice ba ng mga alagad na yung tao na nag-utos sa kanila na manghuli ng isda, ayun talaga ang Panginoong Jesus? Sabi po ng talata, yes. Yes. Sabi sa talatang 12, sabi ng Panginoon, mag-almusal na kayo. Wala ni isa sa mga tagasunod ni Jesus ang nangahas magtanong kung sino siya dahil alam nila na siya ang Panginoon. Siguro, what would be your reaction? Nakita mo naman itsura ni Jesus, kilala mo siya. 3 taon ba naman sila nagsama-sama sa ministeryo? Hindi mo makikilala ang itsura ng master mo? Kalokohan yun. Nakita nila, inutusan sila siguro habang nagutos ang Panginoon. Siguro sa isip nila, teka muna, si Jesus to Ito yung master natin Siguro sasabihin ng ibang mga alagad, siguro sa isip-isip lang nila, totoo ba itong nakikita ko? Siya ba talaga to? Sabi rito nung ni Jan, wala ho nang ahas na magtanong kasi alam nila na yung kasama nila sa pag-aalmusal, yun ang ating Panginoon. Verse 13, kumuha si Jesus ng tinapay at ibinigay sa kanila. Ganon din ang ginawa niya sa isda. Ito ang ikatlong pagpapakita, ang sabi ni Jan. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga tagasunod niya pagkatapos niyang mabuhay na magmuli. Bro Paul? Thank you so much, Brother Al. Dili makita naton nga mabudlay ang mag-recognize una sang resurrected body or glorified body. Okay? Pero anong sign, Brother Al, ang pagpamiyak-miyak niya sang tinapay kag ang pag-distribute niya sang isda. Dili nadumduman nila wala na nabase sa nawong kundi nabase sa akto mga kauturan nga gin-remind sila no sang ginahimo ni Kristo. Amo gani sa mga utod naton nga laway para sa aton, kulat kamo no, may pagkabanhaw pa no. Hindi kamo palibog nga forever na lang kamo nga laway no para sa aton, kundi may tsansa pa kita mga kauturan kay mabanhaw pa kita. Pero anon mo na karon ang tao nga makasasala, wala ka na gaynulsol sa imong sala, gusto mo magwapo sa pagkabanhaw, hindi tagaan kaya sang lawas nga hindi mahimayaon. Okay? Kaya ang mga makasasala, mga kauturan, lawas, banawon, pero hindi niya mahimayaon. Okay? Wala sang glory, mga kauturan. Sa gusto nga magwapo, himo sang maayo nga mga butang, magpakabuot. No? Kay sa ulihi, ikaw pagbanawon, kag mangin gwapo na kita mga kauturan, subong sa kay Kristo. No? Wala na laway. Kung gusto mo maglaway, dito sa impyerno, damo. Okay? Sa ika-5 nga pagpamatuod, Brother Al, ginasiling dira nga nagpakita siya sa 11. Nga 11 now, kay napatay na si Judas, diri mga kauturan, on a mountain in Galilee, as Jesus had appointed. Matthew 28 verse 16 to 20, dira ang Great Commission mga kauturan. Sang nagahambal siya, damo sang mga tawo ang nakakita. Ang mga gintutunan kagdayon gani sila nagsimba sa iya. Worship him, no? They worship him. Ngaman kay tawo siya, hindi. Kay gipasimba sang amay sila sa kay Kristo, hindi. Kundi kay ang Dios mismo dapat gid man simbahon. Kag nagsugo nga ako lamang ang pagasimbahon. That's why kay part siya, Holy Trinity, one God, Father, Son, and Holy Spirit, dapat lang nasambahon or simbahon ang anak mga kauturan. Nangin idolatro sila mga kauturan or nag-observe sila sang idolatry? Hindi. Kay si Kristo, ginsimba, hindi siya Diyos, kundi matuod gid nga Diyos mga kauturan. Sang wala pa siya mabanhaw dito, sila nagakilala na no nga siya ang Misaya, ang anak sang Dios nga buhi. Kagdayon sang siya nabanhaw,
gidsimba siya sang mga gintutunan, mga kauturan. Kag hindi lang ang mga gintutunan, hindi lang ang mga kababaihan, hindi lang ang mga taga Galilei, kundi pila pagid Brother Al nga maisip gid naton abibutang kabi number based sa aton sini nga Bible kung may ara Brother Al. Well, sabi pa ng salita ng Panginoon Diyos, siya po'y nakita ng 500 ng mga tao. You know? 511, sabi ni Bro Paul, at ito naman ay 500. Nakita siya at one time, mga kapatid. Na 1 Corinthians 15 verse 6 ang sabi ho ron, after that he was seen of above Sobra pagali. 500 brethren, 500 plus, Okay. at once, Oh. of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. Yung salitang fallen asleep po dyan ay namatay. Pero ang point dito mga kapatid, may nakakita. May nakakita, hindi lang ilang piraso, nagsimula sa 11, sabi ni Bro Paul kanina, eto, mas malawak-lawak na ho ito. 500 plus. Now, imagine mo kung kasama ko ron sa 500 plus. Kung ilalagay mo yung sarili mo doon, isa ka sa 500, ano yung tatakbo sa utak mo? Na nakita mo yung sinasabi nilang Jesus na pinako, pinahirapan, he was sentenced to death, tas nakita mo nag-resurrect. Anong mararamdaman mo bilang tao? Anong pakiramdam mo? Maniniwala ka ba o hindi? Meron ka bang doubt katulad ni Tomas pero naniwala din later on? Ikaw ba yung taong to see is to believe? Mga kapatid, patunay ho ito na talagang ating Panginoon Diyos ay muling nabuhay. Now, mga kapatid, itong significance of this large number, importante ho ito. Mahalaga ito. Na nagpapatunay lang mga kapatid, itong muling pagkabuhay ng Panginoon Diyos ay nakita hindi lang nung iilang tao, kundi maraming tao, lalaki at babae. At mga kapatid, ito pa for period of 40 days. So, nakita siya at nagpakita si Jesus willingly. Anong purpose? Bakit nagpakita si Jesus? O siyempre, alam naman ng Panginoon na yung mga tao talagang hindi maniniwala basta-basta. Kailangan ng pruweba. Tayo nga, di ba? Kailangan natin ng pruweba. Cease to believe. To cease to believe. Binigay ng Lord yung kanilang gustong mangyari. Kaya ho, mga kapatid, tunay na si Kristo ay namatay at hindi ho nataas ang kwento ron na siya ay namatay. After 3 days, he rose again from the dead at nakita ho siya ng maraming tao. Mga kapatid, hindi lang ho yun. Si James po sa pagtatapos ng 40 days ay nagpakita rin sa kanya. Mahalaga ito. Bro Paul, may gusto ka ba idagdag dito? Bin mo no dira nga 40 days upod sa ngalan ni James no. Musing ganon nga sa sulod sang 40 ka adlaw nang insaksi kung may tawo gid man kag ebidensya sa balaan nga kasulatan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 7 si James na. Kung mangkoton mo abi pangita ka to tawo nga makasugid si mo halin gid sang pagkabanhaw mo hasta sang 40 gid adlaw. May tawo gali Brother Al nga nagaupod nga pwede siya kasugid. Kay iti amo to nga nagambalya si Stephen una patay na to mo. Nga pag tanglaya sa langit nakita is Jesus Christ nga he seated at the right hand of the Father. Or ara siya sa tuo sang amay, ara sa trono. Tiambal sang Juanes nga nalibat lang siya kay naigo to kuno sang bato, no? Hindi amo na mga kauturan, no? Si Kristo hindi ang amay hindi ang anak hindi ang Espiritu Santo. Okay? Kay distinct sila as person mga kauturan. Dili makita naton nga ang aton sini nga ginatuohan sadto pa man naghalin sa mga gintutunan sang mga apostoles, mga kauturan nga may parallel ini or counterpart ang 500, more than 500 kay sang ginlansang siya sa cross Brother Al. Hindi lang niya 11 ang katuto, hindi lang niya ang mga Romano nga mga soldado, kundi ang mga tao nga sadto pa man sa syudad sang Jerusalem nakasaksi nga may Kristo nga ginlansang. Anong bali Pilato? Ang nasulat na, no? Ginsulat ato sa tatlo kalingwahe mga kauturan. Kag nasulat dira
nga Jesus Nazareno hari sa mga Hudiyo. Mm. Nga ini nga Kristo ginlansang sa krus kag damo ang nakakita nga napatay siya. Sa amuman nga bagay, damo sang nakakita nga siya nabanhaw man mga kauturan. Kag nanging saksi ang mga apostoles kag may mga solid evidence based man sa history kag based man sa ginsiling naton nga documents, and that is the New Testament mga kauturan. Ang ikawalo nagasiling nga sang pagkayab sang aton Ginoong Hesukristo, Luke 24:50-51, nga madamo sang mga tawo ang nakakita samtang nagakayab siya sa langit, nga ginaupdan siya sa mga anghel subong man sang sa second coming, amo man ang makita naton nga ang anak sang tawo si Kristo magapanaog, no, madisensya, makitaan man sang aton sini nga mga mata. Okay? But sing ganon nga inigali nga nabanhaw nga Kristo, wala di saya Brother Art naglibot-libot sa kalibutan. Kag nanigulang na lang, hindi. May 40 days nga ginasiling. Kag sang natapos ang 40 days, nagkayab siya didto sa langit. But sing ganon nga hindi lang kita magkontento sa pagkabanhaw, kundiin siya didto man kita mga kauturan. Amo gani nga nagsiling pangaton nga Ginoo, luwas nga kita gintubos pero ginamanan ka pa sang hulot. Paano ka karon makaupod sa iya dito kung sa lawayon ka? Paano ka karon makasiling nga makasaka ka sa langit kung ang batasan mo wala mo ginabag-o? Hindi na kaya kasaka sa langit mga kauturan. Ang tanan nga nagahandom nga magupod kay Kristo didto sa nabanhaw kang nagkayab nga anak sang Dios, magakabuhi dapat sang tarong, magakabuhi dapat sang balaan. Kagamoy ni, no? Nga gindala siya, may nagdala, kaga nagdala, Brother Al, saksi man, nga siya nabanhaw, gindala siya gani mo. Wala siya gindala nga patay, no? Gindala siya nga nabanhaw mga kauturan, nga may madamo nga mga saksi. Human sang iya sini Brother Al nga pagkayab, ano pagid ang natabo? Nagpahimunong lamang bala siya dito sa langit? O kon may mga event pagid nga nagapamatuod nga nabanhaw ang aton nga Ginoo? Meron pa, nabanggit mo na to kanina. Nagpakita siya kay Stephen, no? Yung pinatay siya dahil sa kanyang pananampalataya. At sinabi nga, nabanggit mo na kanina na sabi ni Stephen, "Behold, I see the heavens opened and the Son of Man standing on the right hand of God." Na gusto ko dumiretso sa pangsampu. Okay. Nagpakita si Jesus kay Saint Paul. Now, alam naman natin yung background ni Saul na tinatawag ding Pablo. Persecutor siya ng church. Ayaw niyang makita yung mga tao na sumasampalataya kay Kristo. Actually, gumawa siya ng paraan para sila ay ipakulong. At habang meron na siyang sulat galing sa authority at gagawin niya na yung kanyang mission. Wow, sabi sa Bible, Acts chapter 9. Gusto ko basahin sa talatang 3 hanggang 6. Nang malapit na si Saulo sa lungsod ng Damascus, bigla siyang napalibutan ng nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya. At may narinig siyang tinig na nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig?" Sumagot si Saulo, "Sino po ba kayo?" Sinagot siya ng tinig, "Ako si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka at pumunta sa lungsod at doon ay may magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." Mga kapatid, may nagsasabi na nakasakay daw sa kabayo si Saul. Nasaan yung kabayo dyan? May nabasa ba kayo? Nahulog daw siya ron sa kabayo. Baka sa ibang salin meron. Pero sa Biblia na sa Biblia na binasa ko, wala akong kabayo rito eh. Baka lang ho ako'y namamali. Tingnan niyo ho ang inyong mga Biblia. Baka ho may kabayo ho dyan na translation sa inyo. Ang sabi lang ho, natumba siya. Ba't siya natumba? Sapagkat siya po'y napalibutan ng nakasisilaw na liwanag. Saan galing yung liwanag? Sabi dyan, galing sa langit. Ano ang resulta ng kanyang pagkasilaw sa liwanag na galing sa langit? Siya po ay natumba. Ano to? Na-stroke ba siya? Wala akong masabi rito. Ito yung natumba lang. Bakit po? May narinig siyang tinig matapos siyang matumba. At ang sabi, nagsalita yung tinig, "Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig?" Mga kapatid, si Jesus Christ po yun.
na ito ay personal encounter ni Saul na tinatawag na Pablo. Nagsalita ang Panginoon sa kanya. Kaya nga ho sabi rito sabagot si Saulo, sino po ba kayo? At ang pakilala ho yung tinig, ako si Jesus na iyong inuusig. At sabi ng Panginoon, tumayo ka, pumunta ka sa lungsod at doon ay may magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Mga kapatid, sa takbo ng istorya dyan sa Acts chapter 9, nakita natin na mahalaga yung personal encounter ni Saulo, tinatawag na Pablo, sa ating Panginoong Yesus. Pero makita mo doon, after nung personal encounter ni Saul, na tinatawag na Pablo, sa ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon ng changes, ng pagbabago sa kanyang buhay. Dati siyang persecutor ng simbahan, pero after nung kanyang personal encounter with the Lord Jesus Christ, nagkaroon ng transformation sa kanyang buhay. Dati ayaw niya sa mga Kristiyano, pero sabi ng Bible, kung babasahin mo patuloy ang chapter 9 ng Acts, makita mo, may pag-aalam na nagbabahagi ng salita ng Diyos at nagpapatotoo si Saul sa mga tao. Sabi ng tao na nakasaksi sa kanya, pambira, di ba ano yan? Persecutor yan ng simbahan. Bakit nangangaral na ngayon? Makapatid, yan ang epekto ng encounter ng tao sa Panginoong Yesus. Merong pagbabago. Katulad nangyari kay Bro Calix. Correct. Matagal tayong umikot, matagal tayo naging Baptist, 30 plus years. Pasalamat sa liwanag na binigay sa atin. May nagtanong nga sa akin na tropa natin sa Manila, sabi, Pastor, ano nangyari? Mga kapatid, wala na akong panahon para magkwento at hindi ako obligado na magpaliwanag kung sinong pastor sa Pilipinas. Wala akong masyadong panahon para magkwento ng detalye. Ang sabi ko lang sa kanila, Bro, have you seen the video? Nakita mo ba yung video? Nakita mo ba yung public declaration ko nung birthday ko mismo last year, December 3, 2024? Mostly sa mga pastor na ito na bumabalat kay Brad Calix ngayon, hindi man lang nila nakita yung video. Mga kapatid, isang patunay na ang Diyos ay Diyos ng ikalawang pagkakataon. Si Pablo nagkaroon ng tsansa na tinatawag na Saulo. Si Brad Calix muling naliwanagan ng salita ng Diyos. Bagamat masasabi ko, hindi ako bunga ng debate kaya ako bumalik sa simbahan. Hindi ako bunga ng debate. Yung aking pagbalik sa simbahang Katoliko ay bunga ng 4 na taon na pagsasaliksik. Sabay-sabay po yan. Orthodox Church pinag-aralan ko, ang Alliance Church pinag-aralan ko, at itong Catholic Church. And I was convinced, dito ang tamang pwesto ni Brad Calix na muli tayong bumalik sa simbahang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Bro Paul? Thank you so much, Brother Al, no? Sadto nga panahon, kinanglan nila says to believe. Dire gin bulag na gid sa gani, Brother Al mo. Nga wala siya makakita, pero anong gin pamangkot niya? Sino ka? Ako ini si Jesus, nga gina-persecute mo or inuusig mo. Kinanglan gali, kung sa aton nga pagtuo, kinanglan mamati ka man. No, hindi ka lang yang mag-cease to believe, ka lang ang pros kay Tomas. Kinanglan mamati ka, no? Tapos na to, na-encounter na nila. Nagsaka na si Jesus Christ sa langit. Gani, kabalo, mamati, si St. Paul, mga kauturan. Kinanglan pa bala niya makitaan ang kabugusan ni Kristo, subong sang nakitaan sang mga apostoles sa doanay. Bisan hindi na, bisan kapawa na lang kagtingog, pero nagtuo siya. Anong ang gintuuan niya? Nga ako ini si Jesus. Kagani, na-convert siya, mga kauturan. Atong mga question sa imo, Brother Al, sa imo sini nga conversion, sa adlaw sa imo nga kaadlawan or birthday, imbis tani nga mag-greet siya mo, happy birthday, mura yang ila mo, no? O kung pagpakalain, abi greet na lang kamo happy birthday, no? Sang sa magambal kamo sang hindi amo, no? Na anungod sining utod naton nga nagbalik sa sabak sang Katoliko. Sinong rason kung nga nagalin siya? Sinong rason? Pero hindi kamo ang rason nga siya magabalik, no? Or nagbalik. Ang Dios ang rason kung nga siya
nagbalik daw kaangay nga si Kristo mga kauturan nabanhaw gikan sa kamatayon. Abi sa mga utod naton nga ara pa sa kamatayon, saan pa kamuya mabanhaw upod kay Kristo? Abi tingwa na kamo no nga mabanhaw upod kay Kristo. Mangin imtitong kuntani ang inyo sini nga sitwasyon sa kabutigan kag i-embrace ninyo ang kamatuoran nga gintudlo na sadto pa man kag inbilin sa iya sini pinalangga nga simbahan. Okay? Kulabos ng aton nga panahon sa katapusan Brother Al. Mga kapatid, nakita natin yung iba't ibang bagay dito sa uling pagkabuhay. Mga kapatid, marami pa ho na pruweba sa Acts 1 verse 3. After his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days. Mga kapatid, yung mga nabanggit natin kanina, napakinggan ninyo. Mga kapatid, let's try na iano natin to. Maging bahagi to ng ating sistema, na ating paniniwala sa ating Panginoong Hesus Kristo. Tandaan natin, mga kapatid, napaka-importante po ang ating mga napakinggan. Bro Paul. Okay, thank you so much Brother Al sa imong sining pag-upod diri sa aton nga programa ang Pagtuong Katoliko. Kag sa ngalan man ni Brother JB kag Professor Ray Entela, sa gyapon no, kita ang alagad sang simbahan, ang Catholic Faith Defenders, padayon nga nagabantala kag nagapangapin sang kamatuoran. Ibilin nato nini ang pulong ni Saint Peter. Ni Saint John, no? Saint John. Pulong ini sa aton Ginoong Jesucristo sa Gospel ni John chapter 11 verse 25 to 26. Ano nga ba ni Jesus Christ? I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, bisan pa nga siya napatay, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Ang bisan sino nga nagakabuhi kag nagatuo, hindi lang nga nagakabuhi, kundi kinahanglan mo nga magkabuhi kag magtuo kag hindi siya mapatay, no? Ano nga kamatayon? Eternal death. Hindi ka mapatay. Kay nga aman, imo ginapangabuhi ang eternal life. I am the resurrection and the life. Siling sa aton Ginoong Jesucristo. Kabay nga madamo kamo sang natun-an no sa sining kubos nga programa, kabay nga Ginoo magpakamaayo sa aton tanan. Sa aton nga pagtakop mga kauturan, nagapasalamat gid ako sa tanan nga katapos ang Catholic Faith Defenders, sa amon sining spiritual advisor, Reverend Father Bredon Ray Gamala, kay Father Hubert, kag kay Father Jonas Sumagaysay. Sa aton nga pagtakop, magapangamuyo kita Brother Al. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Salamat po sa aming natutunan ngayon sa araw na ito. Itong araw na ito ay muling pagkabuhay, and we would like to thank you sa opportunity na kami ho'y nakapagbahagi ng salita ho ninyo. Tunay na kayo ay muling nabuhay. Maraming tao ayaw maniwala rito, pero kami bilang mga Katoliko ay 100% na kami naniniwala na totoo na namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, pero hindi rin natapos ang kwento. After 3 days, he rose again from the dead. Kaya mahalaga sa amin na ito'y patuloy naming sampalatayanan. At bilang resulta nito, kami lalakad na may panibagong buhay na mayroong pag-asa na kasama ang Panginoon. Samahan nyo kami, Mama Mary, sa maghapong ito. Sana nga ho ay maging matagumpay ang evangelization sa istasyon na ito ng DYRL. Maraming salamat po sa inyong paghiro sa bawat isa. May your name be lifted up. We give you all the praises and glory in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Kumusta? Grabe nga was. Okay lang. Mga kapatid, salamat for joining sa ating broadcast. Happy Lord's Day po sa inyo. God bless po. God bless.